Libot Balitang International, kahapon ay inishare ko sa inyo ang bagong aircraft carrier ng bansang China. Ngayong ay may bago naman silang drone na mas high-tech pa sa bansang Amerika. Inaasahang lalawak ang mga aplikasyon ng Winglong Unmanned Aerial System o UAS sa loob ng bansang China at magiging mas matalino ang developer ng sasakyang panghimpapawid. Sa panahong ang mabilis na pagbuo ng mga drone ay binibigyang diin ng mga bansa sa buong mundo, ang serye ng mga drone ng Winglong ng China ay nag-e-explore ng isang makabagong landas ng pag-unlad, dahil mahusay itong gumanap sa mga merkado sa ibang bansa at nagsagawa ng ilang pangunahing domestic emergency rescue mission. Sa isang UAS production at test flight facility sa ilalim ng Aviation Industry Corporation of China, AVIC, sa Zigong, Southwest China Sichuan Province, may isang reporter ang nakakita ng medium to high altitude, long-endurance drone kabilang ang Winglong-1 at ang Wing LOONG-2. Sinabi ng China Emergency at China Meteorology na ang drone na ito ang pinakamakapangyarihang aerial technology platform. Ang mga Winglong drone ay ginagamit sa mga larangang magpoprotekta sa buhay at ari-arian ng mga tao, na nagbubukas ng bagong landas para sa mga makabagong aplikasyon ng mga drone. Sa hinaharap, ang mga drone ay isasama sa mga bagong teknolohiya kabilang ang 5G plus pang-industriya na internet, artificial intelligence at malaking data, at magsusulong ng mas mahusay na mga aplikasyon sa mas maraming larangan kasama ang buong industrial na kadena, tulad ng siyentipikong pagsisiyasat, pagmamapa, at logistic. Kamakailan, ang mga murang drone ay nakakita ng mga makabagong aplikasyon at binago ang pag-unawa ng mga tao sa kanila. Ang maliliit, mura, at madaling gawin na mga drone ay hindi maaaring palitan ng medium at malalaking fixed-wing drone, sabi ng China. Sabi rin nila ang magkakaroon ng teknikal na pagkakaiba-iba, at ang iba't ibang genre ng mga drone ay magkakaroon ng iba't ibang mga aplikasyon. Karamihan sa serye ng Winglong ng mga drone ay medium altitude, long endurance drone, ngunit isinasaalang-alang nila kabilang ang market demand at teknolohikal na pag-unlad. Kung ikukumpara sa kanilang mga dayuhang katapat, ang mga Winglong drone ay may malinaw na teknikal na bentahe sa mga tuntunin ng mahabang pagtitiis, pagpapasadya, at suporta, dahil sila ay maaasahan, may malakas na kakayahang umangkop sa kapaligiran at napapalawak na binanggit na ang mga Winglong drone ay nanalo ng papuri mula sa dayuhan at domestic na mga customer salamat sa kanilang pagganap at kahusayan sa gastos. Ang mga teknolohiya ng drone ay inaasahang makakita ng karagdagang mga pagpapahusay sa intelligentization, dahil lilipat sila mula sa remote control at control ng programa patungo sa ganap na autonomous na control. Ang intelligentization ng hinaharap na mga drone ay makikita sa target na pagkilala, situational awareness, pagpaplano ng misyon at autonomous flight, o kahit na intelligent na pagpapanatili, sinabi ng punong taga-disenyo. Ang isa pang bagong potensyal na larangan ay ang mga solong drone na ginagamit sa maraming misyon sa pamamagitan ng pagdadala ng iba't ibang mga kargamento, kabilang ang para sa topographic mapping, pagsubaybay sa kapaligiran, mga teknikal na pagsubok, indikasyon ng target, pagtatasa ng pinsala, maagang babala, komunikasyon, relaying at networking, pati na rin ang serbisyo ng data. Sinabi ni Yan Jiezi, isang dalubhasa sa teknolohiya sa AVIC UAS, na ang unmanned equipment ay inaasahang bibigyan ng artificial intelligence at tulungan ang mga tao sa kanilang mga misyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang workload, ngunit ang mapagpasyang kadahilanan ay nananatili sa mga tao, hindi sa mga makina. Ang interbensyon ng tao ay kailangan sa mga misyon, lalo na kapag ang huling desisyon ay gagawin, kaya ang senaryo kung saan ang artificial intelligence ay gumagawa ng mga maling paghatol ay maiiwasan. Ang mga drone at pilot na sasakyang panghimpapawid ay kadalasang nagpupuno sa isa't isa, dahil mayroon silang sariling mga pakinabang sa iba't ibang mga misyon at kapaligiran. Sinabi niyan, na binanggit na ang man-on-man integration at hybrid na aplikasyon ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagtataguyod ng pag-unlad ng industriya ng aviation.